Hi guys! Welcome back po muli to another weekly tarot scope, horoscope reading from December 4 to December 10, ayan, 2023. Hingi tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. So, sa kasalukuyan, ayan, tayo po ay naka-live pa rin. Halos ganito na yung setup natin madalas. Nag-live na tayo sa ating mga readings para wala nang mekos-mekos, edit-edit, diretsahan. Okay? Ayan. So, mag-start tayo. May ilang nag-request. Yung ilang unang pumasok sa ating live. At yan, ang mga earth signs. Sila yung ating unahin for today's video. Wow. Okay. So, Taurus muna tayo. Okay. So, ready na ba ang lahat? Ready na ba ang lahat? Taurus, ngayong linggo, kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. I know hindi ko na ipapakita yung pag-shuffle natin. Kahit sa live, dahil medyo struggle, ano. Pero no worries po, dahil siya-shuffle natin itong mabuti. Okay, kuha lang tayo ng pinaka-exact message. Okay. Para sa mga Taurus. Tsaka sa ilan po na hindi makakaantabay, ano, at pwede nyo itong makita. Balikan nyo to guys, kasi upload rin natin ito sa page. Okay. Taurus this week, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Taurus, ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Okay, medyo may lapang mga, ayan. Uy, at meron ng isang umangat dito. Nasaan yun? OMG, ayun. Sabi ko na may isang umangat. Justice and the Two of Cups. So, Justice coin and the Two of Cups. Kita ba siya dito? Kasong layo na sa camera. Ano ba to? Mekos-mekos na ni Moonchild. Basta ayan guys, yung lumabas ha. Two of Cups and Justice coin. Okay. So, dyan pa lang. Ang ganda. Ang gaan lang. When it comes to love muna, no, bilang dito yung higit na balance na aking nakikita, parang merong pag-angat ng romance or romantic opportunity, positive potential pagdating sa inyong love life. No matter what your relationship status right now, Taurus, single, in a relationship, married, parang dito yung pagka-balance. I feel na meron ditong something justice. May hustisya kayo. Matatanggap niyo yung deserve niyo this week. Tayo po ay weekly, ano? Okay. Actually, dito parang hindi imposible. For some of you, tayo po ay general message. May something ganap. Kasi ang balance eh. Parang magiging ready ang ilan. Tayo ay reversal din, ano? So, maaaring ito po ay mag-reflect sa'yo mismo, Taurus, or para sa mga nasa isang relasyon ngayon. Na hindi po, or single man, sabi ko nga, kahit ano pa man yung status nyo, na makatanggap ng something proposal. It could be love or marriage proposal. Why not? Baka naman impitahan si Moonchild. Char. Taurus, may pag-spark sa inyong mga love life. Mag-glow up kayo. Wow, mag-glow up. May something exciting ako nararamdaman dito. And for some of you, maring meron kayong mapagdesisyonan na something major, big decision this week. Magiging handa kayo to love and be love lang ngayong linggo. Other indication, if ever hindi yan mag-apply, ano, yung love potential or romantic opportunity, then maring ito yung mag-reflect sa, kasi justice, anything na may kaugnayan sa, at ito hindi po legal advisor ang Moonchild, ano, maring ito yung patungkol sa legal documents, papers, especially for those na merong inaayos ngayon. Ayan, matatanggap niyo ang hustisya. Aayon sa inyo ang hustisya ngayong linggo. Or maybe kung ito naman ay may patungkol sa pag-aaral or ilang learnings, hindi imposible na makatanggap kayo ng opportunity sa part na yan. Or aangat yung chance talaga para sa inyo na maipamalas or maipakita yung inyong kakayanan pa. Okay, na may kaugnayan, ulitin ko, pwede rin sa travel, actually education, if ever hindi mag-reflect for some yung love life, okay?
Pero, walang imposible sa inyo ngayong linggo. Ang balance lang, may pag-spark sa love life. At itong mga nais nyo pang tugunan, harapin ng may tapang. Ayan, harapin nyo ng may tapang ang linggong ito. At puno lang nung pagmamahal. Para sa inyo, ngayong linggo, Taurus. Okay, hi Virgo, weekly horoscope. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo, para sa mga Virgo. Anong iiwan natin para sa kanila? Message. Virgo. Ayan, agad-agad. So, medyo marami sila. Okay, the Knight of Cups, Knight of Pentacles, the Sun, this one is in reverse, the Ace of Cups, and the Seven of Cups, reverse. Okay. So, para bang merong new beginnings kasi Monday bukas. Parang new week. Parang meron kayong ilang plano dito. Or ilan talagang pag-angat ng gawain. Or meron kayong option, choices this week kung saan ito yung part na meron talaga kayong pipiliin. Hindi naman kailangan laliman. Sabi ko nga may kaugnayan sa, na-mention ko na ba? Pwede ito about sa inyong work or sa inyong usaping pera or even travel. Para bang may ilang plans dyan na hindi pa kayo sigurado. Or maybe isang message ito na pag-aaralan. Okay, yung bawat pagpaplano ay bibigyan nyo ng pag-aksyon ngayong linggo. Parang ang daming ganap this week. Knight of Cups, Ace of Cups. May pagkaseryoso. Kahit pa nagsisimula pa lang kayo. About love life ang umaangat ngayon sa Earth sign, ha? May pagbibigay din sa love life. Or sa kung ano man ang tinitibok. Wow, ng inyong mga puso. Parang merong something new sa pakiramdam. Kahit pa kayo matagal na for those in a relationship, parang, sabi ko nga, parang magsisimula ulit yung feeling. Parang, merong pag-spark. Magiging ready kayo para sa isa't isa. Or mas seryoso na ngayon. Kaya naman itong plans na ito, sabi ko nga, maaaring ito ay travel plans, kung saan, kahit simpleng pagpaplano, okay, kung saan, ay alam nyo na kayo mapapalapit pa sa isa't isa. Okay. The Sun is in reverse. For some of you, kahit pa nais niyong tugunan itong mga gusto niyong plano, parang hindi kayo mabigyan ng opportunity ngayong linggo na tugunan yan dahil ito hindi isang medical advisor. I feel kasi dito sa iyong baraha, parang may pagka-low-key ng energy. Yes, andito yung excitement sa ilang plano. Sa ilang gusto niyo pang gawin, puntahan, mahalin, ayan. Pero somehow, parang taliwas ito dun sa magiging resulta for some, okay? Dahil sa pagka-low-key ng energy. So, kahit sabi ko nga, kahit simpleng pagpaplano or ideya na lang muna, tayo po ay weekly horoscope. Huwag nating madaliin. Pakiramdaman nyo ang inyong mga sarili. Especially kung hindi kayo masyadong nagiging okay lately dahil parang always ready kayo pagdating sa work months, sa usaping pera, sa relasyon, on the go kayo, na baka nakakalimutan nyo naman yung ikaw, Virgo. Okay? So, pahinga rin pag may time, magpalakas para sa yung mga hangarin at mahal sa buhay. Ngayong linggo, para sa inyo, Virgo. Hi Capricorn, ito na po ang inyong reading and let's start. Kulang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week. Okay, anong iiwan natin para sa mga Capricorn? Ngayong linggo, Capricorn, message. Capricorn this week. Anong maiwan natin para sa kanila? Capricorn. Para sa mga taong maraming makapakinig na Capricorn, ayan. Add pa tayo. I know guys, hindi ko na ipapakita yung baraha. Pwede nyo po itong balikan. I-upload rin naman natin to sa ating page. Capricorn.
Okay, medyo mailap. Capricorn, anong iwan natin para sa mga taong ito? Capricorn. Okay, so ayan, may sumama sa akin kamay. Dalawa lang ito. Knight of Swords and the Chariot. So, dyan pa lang, you will be ready this week, Capricorn, na mag-take ng action. Andito yung strength na ma-accomplish or maka-accomplish ng something, goal nyo or ilang plano. Andito yung enerhiya na napakaganda para matugunan itong ilang obligasyon, responsibilidad na meron kayo sa inyong buhay. Ang positive lang, actually dito meron ding pag-travel for some, merong direksyon, merong mararating, merong progress, kahit pa minsan, di ba, parang hindi nyo ramdam. Pero meron, Capricorn, hindi nababaliwala itong patuloy nyong pagsusumikap, patuloy nyong paglaan ng energy, ng effort sa kung ano mang inyong pinagkakaabalahan o pinagkakakitaan. The Chariot, I feel rin dito for some of you na, kasi iba-iba naman tayo eh. Ano ba yung right now ay gusto mong bigyan ng tuon? Maaaring ito about sa iyong relasyon, pamilya, or maybe isang message rin ito to spend quality time this week sa iyong mga mahal sa buhay, kaibigan. Lalo pa kung andito yung strength. Andito naman yung lakas, sabi ko nga eh. Meron kayong lakas. So, ma-handle nyo ang lahat ng sektor. I-claim na natin yan. Magiging multitasker kayo this week na walang imposible. Aangat yung pagkamalakas nyo na napakaganda. And also, pagdating sa paraan nyo kung paano nyo dinadala ang inyong mga sarili, especially sa pagsasalita or pagbabahagi ng something, pagpipresent ng something sa trabaho man or proyekto ito sa eskwela, kung kayo mga estudyante pa lang, magiging maganda yung takbo nito. I-claim na natin yan para sa inyo. Panatilihin lamang yung tiwala na meron kayo sa inyong mga sarili ngayong linggo, Capricorn. Hi guys! Aries, ito na po ang inyong reading weekly tarot scope, horoscope. Kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Para sa mga Aries ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Aries. Para sa mga Aries this week, anong maiwan natin para sa mga Aries? Ang galing ni Miss Joanna Tech. Nakuha niya yun Para sa mga Aries. Pisces si Miss Louis Vuitton. No worries po, maya-maya. Nasa water sign na tayo. For now, fire sign muna po. Aries. Medyo mailap ang cards. Ayan. Okay. Okay. The Five of Swords and the Ace of Wands ay narito. Okay. Aries. Ace of Wands. Andito yung inspiration. Inspiration. Magiging inspired kayo ngayong linggo sa ilang mga bagay-bagay. Lalo pa parang ang free lang nung pakiramdam. Especially for some of you na medyo may ilang naging katensyon or kahit nga po dito sa simpleng pakiramdam nyo lang nitong mga nakalipas na araw o linggo ng taon na parang meron kayong hindi masyadong nakasabay. Maaaring ito isang sitwasyon, bagay o tao. And this week, parang ang free na nung pakiramdam nyo na magaan na, kalma na. At dito, hindi imposible na may ilang exciting opportunity kayong kakaharapin, may ilang ganap kung saan masigit kayong magiging inspired sa inyong buhay, trabaho man, or pagdating sa inyong romantic relationship. Alam mo yun, di ba kapag yung pakiramdam na hindi masyadong okay, tayo po ay general reading, yung parang hindi kayo masyadong ganun ka at peace sa mga bagay. Lalo pa nga, especially kung meron kayong hindi masyadong nakasundo. Okay? Kasi the Five of Swords ay umangat dito. Then this week, i-claim na natin na ang kalma lang. Parang andito na yung pagiging komportable nyo.
hindi posible for some of you, if ever po mag-apply itong tension na ito, na magkaroon na ng maayos ito na pag-aayos. Merong reconnection or even reconciliation for some of you. Mas kalma na. Na ang ganda, okay? At dito, mas magiging focus kayo sa maraming bagay. Mas gaganahan kayong magtrabaho or magmahal. Ayun na naman tayo sa magmahal. Mas magiging motivated kayo na magtuloy sa inyong buhay. Kasi ang gaan na. Ano po? Para bang mas mabuboost lalo yung inyong confident. Or maybe isang message ito na panatilihin mo na ulit. Okay, panatilihin mo yan. Yung tiwala na meron ka sa iyong sarili, Aries. Dahil meron ka yan. Okay? Meron kang confidence. Minsan kailangan lang natin yan ipakita. Okay? Yung iyong presensya, yung iyong presence. Magpakita sa mundo. Kasi yung natatangi mong galing, maaaring nasa iyo mismo, nasa iyong aura, kung paano mo dinadalang yung sarili. At dyan, once naging bukas ka sa maraming possibility ng pagiging bukas sa iyong buhay, trabaho man, kaibigan, katrabaho, dyan, mas magliliwanag yung ilang bagay sa'yo. Mas magbubukas yung ilang pinto ng opportunity. Baka hindi lang yung confident mo yung magbo-boost or mag-level up, pero pati na rin itong possession or iyong income, may pag-boost ng iyong income, pera. So, i-claim na natin yan. Stay open, okay? Stay open, remain open, at pangibabawan kayo ng pag-unawa. Ngayong linggo, para sa inyo, Aries. Hi Leo, ito na po ang inyong reading, weekly horoscope. Horoscope po tayo para sa inyo ngayong linggo. Anong maiwan natin para sa mga Leo? Leo, this week, message. Leo, para sa mga Leo, ayan, may umaangat agad. The 5 of Wands ay narito. Sige, add pa tayo dyan. Okay, dami. Pero pipili lang tayo ng pinaka-exact message for Leo this week. Uy, Leo. Okay. Leo. King of Wands, just judgments is in reverse. So, parang okay. Okay, hindi ko ito tatamisan, Leo, pero wag lang din po lalaliman. Yung unang message na umangat sa akin dito ay yung pakiramdam na parang hindi ganun kaklaro ang ilang sitwasyon for you right now. Maaring ito, tayo po ay weekly, parang hindi kayo masyadong makapag-focus doon sa kaliwanagan. The Judgment card is in reverse, 5 of Wands, especially kung parang meron kayo ditong ito yung hindi kailangan conflict, pero this card kasi represent parang hindi pagkakasundo Pero syempre pa hindi kailangan laliman kahit sa simpleng tension lang ito, Leo, na pwede niyong maramdaman ngayong linggo. Hindi man ito may patungkol sa ilang tao or katrabaho, pamilya, pero sa yung minsan wala tayong higit na kalaban dito kundi ang ating mga sarili. Kung hindi ka pa ready na mag-take ng action sa isang bagay na talagang kailangan mong gawin this week, huwag nating ipilit kasi parang hindi pa klaro ang mga bagay-bagay. Or, dalawa yung message doon, kung nakakaramdam kayo ng pagkapagod, minsan sabi ko nga, sa dami ng laban nyo sa buhay, sa dami ng pinupush nyo na gawain or ilang gusto nyong tapusin, hindi nyo na napapakiramdaman minsan yung inyong mga sarili na baka pagod na pala, yes, push ng push or grind kung grind, work kung work, pero kasi dyan, baka may tendency kahit pa andyan yung motivation sa inyo, may pagkasobra pa nga na mabigyan ng aksyon itong mga kailangan yung gawin. Baka magkamali, okay? I mean, ayan, kakatapos lang nating magkamali, sa true lang. Sa mga nasa live,
Nagkamali tayo kanina. Akala ko Virgo pa rin. Nasa Leo na tayo. Bilang Leo rising ang moon child. Parang relate din ako dito. Kumbaga, dahil nga gusto mong matapos ang isang bagay. Pero lalaban mo kasi nga gusto mong matapos. Pero baka hindi mo na mapuna. Pagod ka na pala dyan. At dyan, may tendency na hindi maging klaro yung tinatapos mo or matapos mo. Hindi maging okay. Okay? Pero hindi ibig sabihin, hindi totally magiging okay. Ano daw yun, moon child? Kasi minsan, kasi yung focus mo, gusto mo lang din, of course, makakita ng resulta na gusto mong makuha. Pero, isang message lang dito, to take everything one day at a time, Leo. Hindi mo kailangan makipaglaban or makipagbuno. Wala kang higit na kalaban dito, sabi ko nga, kundi ang iyong sarili. Angat din dito, ngayong linggo, yung pagiging competitive ng mga Leo, yung pagiging palaban. Pero, papakiramdaman lang din po ang inyong mga sariling pakiramdam. Okay? Maybe isang message din ito, lalo pa kung parang push na rin talaga kayo sa buhay. Tanungin ng sarili kung saan kayo higit na nagiging kalma, masaya, at yung parang walang kalaban. Kung baga, andito yung comfort. Spend quality time sa yung mga mahal sa buhay. Minsan, kailangan mo lang ding mag-recharge ng iyong energy para ma-refresh ang mga bagay-bagay. Okay. Other messages. Parang ang dami natin sabi for Leo, pero yes, merong tension. If ever mag-apply yung conflict, maaring this week lang ito. Tayo po ay weekly. Hindi kayo magkasabay, hindi kayo magkaunawaan sa isang punto. Kung hindi maging klaro or maging present yung miscommunication, maaring ito po ay may kaugnayan sa inyong relasyon, partnership, or work area. Na napaka-normal. Dumadaan tayo dyan sa highs and lows. Pero, actually, ito, maaring challenge lang, okay, sa inyo. Kung paano nyo pangahawakan ng sitwasyon. At kapag yan ay nalagpasan nyo this week, Leo, sa true lang, maaring dyan kayo higit na, alam mo yun, dyan kayo higit na lumalim. Yung connection na meron kayo sa taong ito. Dyan kayo pagtitibayin palalo. Dyan pagtitibayin palalo ang inyong samahan. Okay, so lang din, patience and patience, habaan ng mga PC ngayong linggo. At panatilihin mo na hindi ka nasosobrahan o nakukulangan sa isang bagay. Pakiramdaman mo rin ang iyong sarili physically, mentally, emotionally this week para sa inyo, Leo. Hi Sagittarius, ito na po ang inyong reading, weekly horoscope, tarot po tayo. Walang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Para sa mga Sagittarius, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Sagittarius, ayan, agad-agad. Happy Monday sa mga nakaantabay. Monday na, agad-agad. Okay. Still watching si Miss Louis Vuitton. Salamat po. Wheel of Fortune. The Knight of Wands ay narito. The Hermit. Okay, so halo-halo yung pakiramdam ko rin dito para sa inyo Sagittarius. Ang ilan, guys, tayo po ay general reading. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, sa realidad, napakalawak po ng astrolohiya, Kaya naman, hinihikayat ko rin po ang ilan na pakinggan ang kanilang mga moon or rising sign. Kasi itong ating nakagawian ay yung mga sun sign, okay? Pero, kasi this week, parang nag-50-50 ang pakiramdam ko for Sagittarius. Ang iting pagka-high and pagka-low. For some of you na naisip lang munang maging low-key, private, tahimik lang, mag-reflect, magninilay-nilay sa buhay, or maybe sa first 2 or 3 days ng linggo, andyan yung pagka-low-key. At sa susunod na, pa weekend or Friday night, magiging ready naman kayo na maging higit na sociable, or magiging higit kayong action-oriented. Para yung pinaka-message, parang meron kayo ditong pagninilay-nilayan. The Hermit kasi ay narito. Or sa higit na practical, kung meron kayong dinaramdam. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild,
It could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Kung meron kayong parang pakiramdam dyan na kailangan yung higit na tutukan at pangalagaan, then this is the best week na bigyan nyo ng higit na attention yan. Okay? Sa inyong sarili-sariling paraan, kasi iba-iba rin naman tayo ng kagustuhan kung paano tayo mag-reflect or mag-isip, mag-reminisce ng mga bagay-bagay. Especially kung meron kayong gustong paliwanagin or klaruhin sa inyong buhay, relasyon man, or usaping pera. Okay, ito na, sa usaping pera, trabaho. Speaking of, kasi andito ang Wheel of Fortune, napakaganda. Napakaganda, Sagittarius. Kasi nasa inyong alas ngayong linggo. Bilang andito pa rin tayo sa inyong season, Sagittarius season, sa mga nakikinig pong Sagittarius ngayon, happy birthday. Kamusta po ang pag-celebrate ng inyong birthday? Okay, pero ang ganda. May something gift or something positive when it comes to your income. May pag-increase ng income. Merong, andito yung alas sa inyo. If this is about your love life, makakaramdam din kayo ng init, ng spark, ng pagpapahalaga. Wag lang masobrahan, okay? Kaya nga marahil, meron kayo ditong pagninilay-nilayan. Maybe isang message yon na bago kayo mag-take ng action, halimbawa, sa usaping pera, kung meron kayong gustong bilhin or gustong pagbigyan, pagninilay-nilayan. I-review muna, ipoproseso muna sa inyong mga isipan. Okay? Yun yung medyo, dapat doon kayo maging careful or extra careful lang. Kasi parang on the go lang din kayo ngayong linggo. And at the same time, parang sabi ko nga 50-50. So, papakiramdaman ng mga bawat mong galaw this week. Para hindi ka masobrahan. Kasi nga po, andito yung fire in you, Sagittarius, umaangat. Wheel of Fortune, Knight of Wands, papunta kayo sa inyong mga destiny. Inyong mga purpose o yung mga gusto nyo pang gawin at tahakin, puntahan. But at the same time, siguro yes, meron pag-travel, pero, or sa paraan kung saan kayo higit na makakapagpahinga. Sabi ko nga po, higit na private, low-key lang. Hindi to yung karaniwan na ginagawa or nais nyo, Sagittarius, bilang kayo mga adventurous. Parang more on relaxation, may pagkakalma lang. Kung saan kayo ay makakapagpahinga at makapagninilay-nilay sa inyong buhay. Ngayong linggo para sa inyo, Sagittarius. Gemini, ito yung inyong cards. The King of Pentacles ay narito. The Empress card and the Six of Wands. This one is in reverse. Ayan, si Miss Chris Siervo ay may patala na naman po. Napaka-generous ni Miss Chris. Live na live rin po pala tayo ngayon sa ating Facebook. Nandito pa rin tayo, live na live. Thank you, Miss Chris. Shout out to Miss Chris Siervo na napaka-generous. Salamat po sa patala. But anyway, Gemini, Miss Chris, kung meron kang question, drop nyo lang po. Harapin natin yan after ng ating pagbasa. Okay. So, Gemini ngayong linggo ay si celebration. Kahit pa sa personal na pakiramdam itong celebration na ito. The Empress, King of Pentacles, hindi imposible na meron kang ma-impress. And maring ito ay yung boss, someone na nakatataas, higher ups, VIP, i-claim na natin yan, marirecognize ka ngayong linggo. Or maybe isang message yan na kailangang marinig, na hindi nababaliwala, Gemini, itong patuloy mong efforts, yung tiyaga, yung pag-take mo ng action sa bawat hakbang na yung ginagawa. Merong nararating, merong nai-impress sa iyong kagalingan. Okay? May improvements when it comes to your work or finances. I-claim na natin yan. Tayo po ay weekly kapalaran horoscope. At dito, meron kang celebration. Sabi ko nga, meron ka ditong parang ipagdiriwang. Mula dito sa ilang hirap rin na iyong pinagdaanan, yung feeling will be fulfilling. Kasi this is something na pinaghirapan, pinag-alayan ng effort. Okay? Other indication,
andito lang yung pagpapahalaga, maparelasyon man or pagdating sa inyong mga posisyon, maging ano pa man po ang inyong pinagkakakitaan, andito yung focus sa ilang bagay. Focus na focus ang inyong mga mindset or isipan. Aware kayo sa mga ganap right now. Kaya nga marahil magiging maganda lang yung flow. Kasi alam nyo na to alam nyo na yung ginagawa nyo. Expert na kayo dito. Kaya naman ito na, parating na kayo doon, papunta na kayo doon sa magandang resulta. Reminder tayo guys, na ang tanging may iwan lamang po ng bawat baraha, ay yung maaring kondisyon sa inyong sitwasyon. Pero yung pinaka-outcome, yung resulta na aking na-mention, at the end of the day, everything's still up to you. So, tuloy lang, okay? Laban lang. Patuloy mong harapin ang mga gampanin ng na ibibigay mo yung iyong best, yung alam mong best sa iyong kakayanan, sa iyong sariling paraan. At yan po ay hindi nababalewala or hindi mababalewala ngayong linggo. Ang ganda. Ang gaan. Merong selebrasyon para sa inyo this week, Gemini. Hi Libra, ito na po ang inyong reading for this week. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Para sa mga Libra. Anong maiwan natin para sa kanila? Libra, ngayong linggo, message. Libra. Para sa mga Libra, may iwan natin mensahe. Okay. 6 of Pentacles. Uy, 6 and 4 of Pentacles. Okay. So, parang ang higit na nag-highlight dito for this week para sa mga Libra ay ang usaping pera. Your finances. Or, kung hindi man ito something na merong value, pero, yung sense of responsibility and security ay umaangat dito. Na kailangan meron kayong maibigay or ma-share bilang andito na tayo sa season of giving and sharing. Ayan. So, maaaring kahit sa simpleng ideya or pagpaplano ito, umaangat yung kagustuhan na meron kayong maibigay sa mga taong mahal mo. 6 and 4, this is about your loved ones, your family. Or sa ilang tao na naiiwanan mo ng service o serbisyong totoo, gusto mo meron ding maibigay sa kanila. Or, other messages, isang indikasyon ito, nag-highlight ang money, income, na ito yung best week to review your finances, kung paano mo pinagagalaw ang baso, kung paano mo pinanghahawakan ng mga bagay-bagay sa iyong buhay na may kaugnayan sa pera. Nang hindi ka nasosobrahan na sa Libra, you're all about balance, nasosobrahan or nakukulangan. Actually, 6, ito, yung parang labas ka lang ng labas, 6 of Pentacles, kita mo naman siya. Okay? Sa live natin, ayan. 6 of Pentacles para sa mga Libra, parang go nang go, share kung share, kasi yan yung puso nyong mapagbigay. Aangat yung sense of responsibility. But at the same time, the 4 of Pentacles ay narito, parang para sa ilan, sinisikipan ng paghawak, masyadong mahigpit. So, hindi saan magdadamot, pero maybe ito na nga yung pinaka-message dito. As a Libra, you're all about balance. Pagtibayan nyo yung balancing yan. Nang hindi kayo nasosobrahan sa paglabas, pero hindi rin naman kayo nakukulangan. Balance, na hindi madali, pero ay mapangahawakan nyo as a Libra. Okay? Lalo pa ngayon, sabi ko nga, andito na tayo sa season kung saan nabubuhay yung ating mga puso lalo para magbigay. So, parang nagwe-weigh-in ka, ibibigay ko ba ito, ilalabas ko ba ito, kahit kakarampot na lang para sa ilan. Balance, guys. Huwag nyo rin kalimutan na magtira para sa inyong mga sarili. Okay. More about money and your income. Kung paano kayo nagsisave, kung paano kayo nagbibigay. So, pangatin lang po, ngayong linggo Libra, yung tamang responsibility kung paano mo pinanghahawakan ang iyong income or pera. This week, para sa inyo, Libra. Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading, weekly horoscope, tarot scope, para sa bagong linggong ito. Kuha tayo ng guidance message para sa inyo. Para sa mga Aquarius, anong maiwan natin para sa mga Aquarius? This week, message, Aquarius. Para sa mga Aquarius, anong maiwan natin para sa kanila? Aquarius, this week. Wait, okay.
The Page of Swords ay narito. The Emperor. Sige, add ko tong isa pa dito. The Four of Wands. The Emperor, the Page of Swords. This is the best week, Aquarius, para i-present nyo. Ipakita nyo ang inyong mga sarili. Mag-present ng something sa trabaho man, negosyo, or anything kung saan ay meron kayong pinagkakakitaan. Meron, andun yung kita, in short. The Emperor. Actually, dito, ang ganda kasi Four of Wands ay narito rin. Guys, claim na natin na meron kayong celebration. Pamilya man, relasyon, trabaho, sana all Aquarius may celebration. Andito lahat actually. Or maybe, halimbawa, for some of you guys, just only take what resonate. Kahit pa pare-pareho tayo ng sign, kayo ng sign Aquarius, iba-iba pa rin po ang bawat isa. Pero halimbawa sa trabaho, nagkaroon ka ng something positive dyan. Outcome, balita, informasyon. Or merong something pag-level up sa point na yan, may recognition, or kahit sa simpleng appreciation ito mula sa nakatataas sa yung boss, or someone, VIP or client. Diyan, hindi lang ikaw yung magbubunyi. Ayan. Hindi lang ikaw yung magsiselebrate. Pero ang iyong pamilya, ang iyong kapareha, ay magiging masaya. Meron kayong celebration this week. Mas magiging malalim yung koneksyon na meron ka sa iyong pamilya, again, trabaho, or sa iyong boss, na ang ganda. May ilang bagong simulain pa. Aangat yung kagalingan mo kasi yung katalinuhan, hindi mo pa man yan ma-realize sa iyong sarili, Aquarius, this week, pero mapupuna ka. Parang hirap mo hindi mapuna dito sa iyong natural na abilidad na pwedeng ipakita. So, hindi ito yung best week para itago mo yung mga abilidad na yan. Aquarius, this is the best week. Again, i-present mo yan. I-showcase mo yan sa showtime. Ayan. Kasi walang imposible na merong someone ayan na po. Ayan na po. Live na live tayo. Nagbabake lang Moonchild. Walang imposible na merong makapuna sa yung kagalingan. Okay? So, wag lang ding matakot. Wag mong pagdudahan yung kaya mo pang ipakita or kaya mong gampanan. Ngayong linggo para sa inyo, Aquarius. Hi Cancer, ito na po ang inyong reading. Weekly Kapalaran Tarot tayo. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo, para sa bagong linggo na ito. Okay, kuha tayo ng ilang message para sa mga Cancer. Ano may iwan natin para sa kanila? Message. Cancer this week. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito, anong maiwan natin para sa mga Cancer? Message para sa mga Cancer this week. Okay. May bumagsak na isa, the Knight of Swords. At pa tayo? Cancer. Sa mga taong maaaring makapakinig na Cancer, anong iwan natin para sa kanila? Cancer. Mahihain ang baraha ngayon. Ayan. Paisa-isa. Uy, Knight of Swords, Queen of Wands. The Queen of Wands. Ayan. Ayan na. So, meron na dito. Uy, the Seven of Cups ay narito. The Page of Pentacles. Seven of Pentacles, medyo marami. Sige, ito. Judgment card. Okay. So, Cancer, ngayong linggo, parang ang daming plano or ganap. May ilang pag-iisip, mula sa ilang plano na ito, or kahit sa simpleng ideya na gusto niyong tugunan, harapin, bigyan ng pag-aksyon. Parang ang dami yung gustong puntahan, malaan, matutunan. Andito yung energy sa inyong buhay. Kahit pa, hindi madali ang mga bagay-bagay, pero napapangibabawan kayo yung plano. May ilang plan, 7 and 7, o mga tito, 7, 7. About partnership, relationship, yung balance sa buhay, kung paano kayo makapag-provide, umaangat yung mas seryoso, mas wise, may pang long-term na mindset ng mga Cancer this week.
So, 7 and 7, sabi ko nga, relationship. So, maganda yung flow ng relasyon ngayong linggo. 7, 7. Andito yung energy. May pagkakasundo. May pagkaklaro. Meron at meron pa kayong madidiscover sa inyong koneksyon, sa inyong kapareha, or kahit sa inyong sariling kagustuhan at paraan, kung single man kayo, nabubuhay yung learnings or yung realization sa buhay. Para bang meron ditong magbubukas na kaliwanagan. Meron kayong mapagtatanto. At maaring ito po yung mga nais niyo pang gawin. Hindi pa man pumapasok ang bagong taon, pero parang meron kayong goal na umaangat. And this time, mas better na kayong magplano, pinag-iisipang mabuti, o isang message ito na unti-unti, okay, isa-isa lang. Hindi mo kailangang ma-pressure o madaliin ang ilang bagay-bagay sa iyong buhay. Ano pat makakarating ka sa iyong paroroonan? Iwas pressure, Cancer. 7 and 7, the Queen of Wands, Judgment. So, sa mas practical, maaaring meron ding katotohanan na umangat. On the positive side, kasi ang ganda nung umangat dito may positive potential, opportunity. Meron ding travel, maaaring andito yung ilang plano, travel goals ba ito? Or merong magparamdam na someone, kasi relationship, partnership, na may kaugnayan sa travel or taga-ibang bansa ito. Could be about your loved ones rin, na nasa ibang bansa. May ang dami. Actually, kita mo naman, the 7 of Cups, ang dami po nitong, ayan, parang daming i-offer sa inyong universe this week. Ngayong linggo, tayo po ay weekly. At dito, pag-iisipan mo yan isa-isa kung sino yung uunahin mo, tutugunan mo, or pupuntahan mo. Dahil isa ka lang, tao ka lang din. Hindi kailangang mag-yes ng mag-yes, as I've mentioned, Cancer. Kahit pa dito yung mga kagustuhan nyo rin, ulitin ko, isa-isa lang. Okay? Huwag ma-pressure, iwas stress. Kahit pa, yes to opportunity lang tayo lagi, di ba? Pero, pakiramdaman mo pa rin yung sarili kung kakayanin ba. Kasi baka yes ka nga ng yes, pero ang opportunity, guys, di ba? It's a responsibility rin eh. So, kung tatanggap ka pa ng mas maraming opportunity, so, ano rin yan? Extra responsibility. So, maging ready lang din doon. Okay? Pero overall, ang ganda, may pagkaklaro mula sa ilang plano. Andito yung enerhiya, yung init na tugunan, puntahan ang mga mahal mo or mahal mo pang gawin. May katotohanan na pag-angat. May mga aral na pwede kang mabaon ngayong linggo. Para sa inyo, Cancer. Hi Scorpio, ito na po ang inyong reading and let's start weekly kapalaran horoscope para sa bagong linggong ito. Sa mga Scorpio, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Scorpio. Ayan, agad-agad. Ang dami. The Three of Wands ay narito. 3 and 3. 3 of Cups. The 6 of Cups. This one is in reverse. Okay. Sandali. Ang daming bumagsak. Queen of Pentacles. The Sun. Page of Wands. The Four of Swords. Reverse. Okay. So, ang positive lang. This week, limitless rin yung ganap. 3 and 3 na may maaring kaugnayan sa inyong unang-una na dyan. No, it's 4 of Cups pala. Ano ba yun? Naduduling na si Moonshell bilang 2:00 na ng madaling araw. Pero, okay, 3 of Wands. Unahin natin ito. May pag-highlight din pagdating sa travel. International agenda. May ilang ganap sa part na yan. Or merong maaring magparamdam sa inyo na nasa ibang bansa. Okay. Parang meron kayong pag-iisipan dito about travel or ilang connection mo na sabi ko nga po, nasa ibang bansa. For some of you, okay, just only take what resonate, guys. Tayo po ay general message. Pero, maring meron ditong
kaugnay nito ay ang yung mahal sa buhay or about your romantic partner. Andito yung excitement, may ilang bagong simulain kayong kahit sa simpleng pakiramdam. Aangat yung energy. Kanina pa sa energy si Moonchild. Kahit si Moonchild ay low-key na dahil kanina pa tayo naka-live pa rin po pala tayo ngayon. Pero parang ang free-spirited nung aura nyo this week. Yung personality nyo, positive lang na para kayong mga bata. Or maybe isang message ito na paangatin mo yung mo dyan, Scorpio, yung pagiging, pagkakaroon mo ng kid at heart. Or childlike na personality this week na magsasaya ka lang, mag-i-enjoy ka lang. Sa yung paraan kung paano ka higit na marirelax. Lalo pa kung alam mo naman, for some of you, especially na meron na talagang responsibility, meron ng anak, especially, or kayo yung mga breadwinners, providers, kasi very independent yung umaangat dito. And this time, sana i-assist nyo naman yung kayo. I-priority nyo naman kahit ngayong linggo yung kayo. The Four of Swords. Yung paraan nyo, sabi ko nga, kung saan kayo ay marirelax naman. Relax din daw pag may time, Scorpio. Ang ganda lang, okay? Para bang, for some of you, meron kayong babalikan or merong magbabalik. Hindi naman kailangan agad tao ito, kahit sa inyong sariling pakiramdam. Sabi ko nga. Pero pwede rin naman. Merong, sabi ko yung romantic side or sa inyong buhay, merong someone na magbabalik mula sa nakaraan. At dito mabubuhay yung enerhiya nyo. Okay? Yung pakiramdam na, sabi ko nga, para kayong mga bata. The Six of Cups ay narito. It could be a friend from the past. Kahit over the net lang itong connection or reconnection na ito. Para may pagbabalik tanaw rin. Kung saan kayo higit na parang bata lang. Naanggaan lang. Limitless yung pwedeng iba to sa inyo ng universe this week, Scorpio. Na sana maging manatili itong parang hindi kayo walang problema. Pero umaangat kasi dito yung kahit na meron kayong problema, merong existing na problema ngayon na very normal sa ating buhay, andyan naman talaga ang negative, positive, highs or lows. Sa huli, pipiliin nyo ang maging masaya. Para sa inyo ngayong linggo, Scorpio. Hi Pisces, ito na po ang inyong reading and let's start. Weekly Kapalaran Tarot Scope. Walang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week. Para sa mga Pisces, ano maiwan natin para sa kanila? Message. Pisces. Ayan. Uy, bakit Three of Swords yan? Guys, I know hindi nyo nakikita yung pag-spread natin, No worries kasi i-upload rin po natin ito. Maya-maya lang din. May umaangat. May ilang cards na umangat na. Pisces. Three of Swords. Ito, hindi ko to tatamisan, guys. Pero hindi naman din kailangang lalaliman ang bawat mensaheng mamention ni Moonchild. Pero I see healing. I feel na meron kayong kailangang pahilumin. It could be physically, mentally, emotionally. Kita mo naman, meron ditong tatlong espada sa puso. Ayan, guys, may 3 espada sa puso. At merong 10 espada. So, puro espada. Ayan. Pero this one is in reverse na isang indikasyon na tutulungan ng sarili patungo sa recovery. Kahit sa simpleng pakiramdam lang po ito. Okay? Hindi naman kailangan about love life agad. Meron kayong kailangan ipahinga. At maaaring yan yung inyong mga pakiramdam, ang inyong puso, emosyon. Physically, I feel na meron ditong parang drained na yung energy, pagod na. You deserve a break. Have a break, have a KitKat, Pisces. Deserve niyo yan. Especially kung wala kayong ginawa na hindi tama. Alam niyo yun, andito lang kayo sa paraan nyo kung paano nyo sinisecure yung katayuan ng bawat isa sa pamilya, sa trabaho. Sobrang focus nyo actually na parang sa sobrang higpit na yung tuon nyo doon sa part na yung trabaho, pamilya. Andito lahat, the Four of
Pentacles is here, kita mo. Pisces. So, sobrang higpit na ng yakap nyo. Doon sa gusto nyong punan, na ilang kakulangan sa inyong buhay, baka nakakalimutan nyo naman yung kayo. Parang lahat suportado nyo eh. Hindi man kayo yung totally, dahil sa realidad, magkakaiba tayo ng edad, ng posisyon, sitwasyon sa buhay, pero andito yung love, yung protection. Andito yung pagiging provider. So this week, sana, kayo naman, okay? Self-care, self-love, sa higit na practical. Huwag niyong kalimutan yung kayo. Dahil deserve nyo na bibigyan nyo rin ng value ang inyong mga sarili. Okay? Para sa inyo ngayong linggo, Pisces.